FYI, the Vice Presidential Security Protection Group has been deactivated by AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. and no other information was provided. AFP likewise appeals to some of our fellow Filipinos to avoid spreading false or misleading information. PAK. Diba? PAK. False and misleading information. Yan ang sabi ng AFP. So kanina umaga, nag-live stream tayo, may nagtanong, ano daw masasabi ko doon sa VP Security. Yung nga, tungkol nga daw sa pagtanggal ng security team ni Sara Duterte. Oo. And I'm pretty sure nabalitaan nyo na ho yan, pero minessage din ako nung isang kaibigan natin. Sabi niya, nagbigay siya ng ibang info. Tungkol dyan sa pagkakabuwag ng VP SPG. Yung kanilang protection group. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung VP SPG ito po yung security detail ni Sara Duterte. Ano ba nangyari? Ito kasi, may fake news. Ito kasi si Tio Moreno, may pinost. Yan. May nag-send kasi sa akin ito. Ang sabi, FYI, the Vice Presidential Security Protection Group has been deactivated by AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. and no other information was provided. Wala nang impormasyon na ibinigay. Yun ang problema, mga Ochero. Yun ang problema sa mga DDS vloggers. Laging parte lang ng kwento ang sinasabi. Kaya kayo tinatawag na fake news eh. Pati si Red Mendoza, Manila Times. Grabe naman si Red Mendoza. This is only half the story. Kalahati lamang po ito ng kwento. Hindi ho ito yung buong kwento. Palaging ganun eh. Kaya hindi reliable at kaya palaging pinapatawag sa Kamara de Representante. Siyempre, sasabihin na, hindi naman ako nagbibigay ng news, nagbibigay na naman ako ng opinion ko. Okay, is this an opinion? Mukhang hindi na to opinion. Mukhang hindi na to opinion, guys. FYI, for your information, the Vice Presidential Security and Protection Group has been deactivated by AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Okay, so opinion pa ba to? Nasaan yung opinion dyan? Opinion yan, mga Ochero, kung sasabihin nyo, kung meron pagkatapos ito, nakakainis, tinanggal yung ganyan-ganyan yan. Ayun, opinion na yun. Or baka gamitan, yung usual na palusot ni Crisit. Yun daw. Sabi daw, tinanggal daw, yung security group daw ni Sara Duterte daw. Ang pinakamagandang daw. Kaya nga hindi to opinion kasi walang daw. Mga Ochero, it's already a sharing information. FYI nga, for your information. So, si Tio Moreno dito, si Alex Destor, is trying to share something that is a fact. Pero alam nyo kasi, mga Ochero, is a half-truth a lie? Naniniwala ba kayo kapag sinabi ko na ang half-truth ay isang kasinungalingan? Bakit? A half-truth is not the whole truth. If you omit certain pieces of information, nagbabago yung kwento eh. So, tinan niyo mga Ochero, pag binasa niyo to, anong una papasok sa isip niyo? Tinanggalan ng security si Inday. Pag nagtanong, bakit? Wala. Sinabi lang ni Tio Moreno, ni Alex Destor. Sinabi lang niya, tinanggalan. Ganyan. Anong gustong sabihin? Tinanggal lang. Parang trip-trip lang. Oo, parang nagpa-power trip na naman daw ang administration or Malacanang or whoever or AFP, whatever, Department of National Defense, we don't know. Pero parang ganun ang gustong sabihin na pinagtitripan. Tinanggalan lang ng walang basis. But again, mga Ochero, kaya po napaka-importante nang binubuo po ang impormasyon kapag ikay nagkukwento. Para po buo yung konteksto at mas maintindihan ng mga tao kung ano yung gusto mong iparating. Kapag nagsalitaan ng ganyan, that's subject to the interpretation of the reader. Kung sino yung nagbabasa, lalo na but let's say, most of the audience sa mato ni Alex, mga DDS eh. Kapag binasa yan ng isang DDS, ang iisipin niya, bakit? Bakit siya tinanggalan? Ito na naman. Ito kasi yung trabaho ni Bangag. Baka tinupak na naman si Bangag. Presidente talaga, Bangag, Marcos, resign, blah, 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 blah. Yun ay sasabihin dyan. This is a classic disinformation tactic. Therefore, it should not be relied on. Hindi ho dapat pinagkakatiwalaan itong mga ganitong salitaan. Ito yung article ni Red Mendoza.
The Vice President Security Group disbanded. The activation comes after several members of the group who were revealed over their alleged involvement in the transfer of the OVP of Zulaika Lopez last year. The 75 officers assigned to Sara Duterte under the VP SPG were replaced after she mentioned during a press briefing last November that she had ordered an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady, and Speaker Martin Romualdez should anything happen to her. A source in the AFP showed the Manila Times a document containing General Order 196, which was issued on February 10. A senior AFP official speaking on the condition of anonymity verified the legitimacy of the order, saying that the changes in the security structure were approved at the highest levels and are part of a broader realignment within the AFP security apparatus. Alam niyo mga kotsero, there's something disturbing about this. Wala akong disturbing doon sa parte na tinanggalan tinanggalan daw na security si Sara. Well, that's another topic altogether. Pero dito lang sa part na to, isang source sa loob ng AFP at isang senior AFP official nagli-leak ng impormasyon sa press. Hindi ba nakakabahala yan, guys? Kung itong mga taong to nakakapag-leak ng impormasyon sa press, ano pa kaya nilileak nila sa ibang tao? Hindi kaya kailangan mag-imbestiga ng AFP dito? Hindi ba dapat AFP ang mag-announce nito? Ba't nila inunahan ang kanilang AFP? Bakit nagkakaganyan? Bakit ba't may mga impormasyon tulad ng General Order number 196 na inisyu noong February 10, bakit siya inilabas? Alam nyo mga kutsero, ako mataas ang respeto ko sa ating AFP. Napakataas ko talaga. Pero kung wala po akong respeto sa mga miyembro ng ating hukbong sandatahan na ganyan. So kung sino man tong source na to at isa pang senior AFP official na nag-leak ng ganitong klaseng impormasyon, so para sa akin, that's quite disturbing na you have members of the military who are acting as if they are destabilizers. Kasi ba't nila nileak yan? Hindi naman kailangan i-leak yan eh. This is sensitive information. Alam naman natin na magre-react ang mga DDS ng bayolente. Alam mo, mga bayolente, hindi naman nag-iisip yung mga ini. Ito ang fake news ng mga DDS. Kompletuhin natin yung kwento kasi pinagtitripan yun naman ng AFP eh. Fake news to. Alam niyo kung bakit? Naglabas na po ng statement ang ating AFP dyan. Ano ang sabi ng AFP? April 5, 2025, on the reorganization of the VP SPG. The Armed Forces of the Philippines, AFP, clarifies that the Vice President Security Group was not disbanded but rather reorganized into the AFP Security and Protection Group. So AFP PSG or SPG. AFP SPG. So ibig sabihin mga kotsero, yung Special Protection Group, mga SPG, ng lahat ng government officials ay isang grupo na lang kumahawak. Dinisband yung sa dinisband yung sa VP SPG. Bakit? Kasi isang grupo na lang sila. Si PSG, si Presidential Security Group, kasama na doon. Si VP SPG, isa na yun. Tsaka yung mga security group ng mga iba pang mga government officials at VIPs. Iisang grupo na lang sila. AFP likewise appeals to some of our fellow Filipinos to avoid spreading false or misleading information. PAK. Diba? PAK. False and misleading information. Yan ang sabi ng AFP. So yun lang mga kotsero. Huwag naman natin i-fake news ang ating AFP. Kawawa naman yung AFP natin. Ginagawa na nila yung trabaho nila. I-fake news nyo pa. So hindi ho tinanggal ang kanyang security group. Inilipat, dinesignate lang siya sa AFP Security and Protection Group. Binuwag yung pangalan, inilipat sila kasama nung iba. Bakit? Sabi ng for efficiency. Sabi ng AFP. Huwag na natin i-fake news ang AFP. They have a lot in their plate. May issue pa sila sa China, nagde-develop pa sila ng military, inuubos pa nila yung NPA. So marami na silang ginagawa, tapos may fake news niyo pa. Diba, hindi na kayo nahiya talaga mga DDFs kayo.